Ito yung ating pangatlong point. Return your heart fully to the Lord. Ang ibig sabihin ay babalik ka ng buong puso sa Diyos. Ang pagbabalik ng puso sa Diyos ay hindi one time lang. Ito ay araw-araw na pagpapasakop sa Kanya. Maring sabihin ng iba, nagrepent naman ako dati pa, iisa lang ang Diyos ko. Pero kaibigan, ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang rebulto o Diyos-Diyosan na nakikita ng mata. Pinag-uusapan din natin ang mga bagay na ginagawang Diyos ng puso. Kahit anong bagay na mas pinahahalagahan natin kaysa sa Diyos ay nagiging Diyos-Diyosan. Sabi sa Colossians 3:5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyong ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pansinin natin, sinabi ni Paul, hindi niya sinabi na bawasan lang, hindi niya sinabi na kontrolin lang paminsan-minsan. Ang sabi niya, patayin na ninyo. Ibig sabihin, seryosohin natin ang pagharap sa kasalanan. Hindi dapat alagaan, hindi dapat pagbigyan o paglaruan ng mga bagay na umaagaw ng puso natin mula sa Diyos. Pwede itong pakikiapid. Ito ay anumang sexual relationship na labas sa disenyo ng Diyos sa isang mag-asawa. Kapag ang desire ng katawan ang mas nasusunod kaysa sa kalooban ng Diyos, nagiging Diyos-Diyosan na ito ng puso. Karumihan. Ano ibig sabihin ng karumihan? Ito ay anumang bagay na nagpaparumi sa isip, puso, salita at kilos. Halimbawa, panonood ng malaswang content, pakikinig sa usapang puno ng kalaswaan, o pag-iisip ng mga bagay na alam nating hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kahit walang nakakakita, nakikita ng Diyos ang laman ng puso. Ano pa? Mahalay na simbuyo ng damdamin. Ito ay matinding pagnanasa na hindi na nagpapasakop sa Diyos. Halimbawa, kapag ang isang tao ay punong-puno ng lust, fantasy o emotion na ayaw niyang isuko sa Panginoon, hindi na niya tinatanong kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang sinusunod niya ay kung ano ang nararamdaman niya. Then ano pa? Masamang pagnanasa. Ito ay desire na salungat sa puso ng Diyos. Hindi ito laging sexual. Mari itong desire na makaganti, desire na mapahiya ang ibang tao, desire na makalamang sa kapwa, o desire na makuha ang gusto kahit mali ang paraan. Halimbawa, kapag handa tayong magsinungaling, manloko o manakit para lang makuha ang gusto natin, masamang pagnanasa na ang namumuno sa puso natin. Ano pa? Kasakiman. Sabi diyan sa talata, ito ay sobrang paghahangad na magkaroon ng mga bagay. Walang hinto, walang tigil. Sinabi ng verse na ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Dahil kapag sakim ang puso, ang security, joy at identity ng tao ay nakasalalay na sa pera, ari-arian, posisyon o success. Halimbawa, kapag mas mahalaga na sa atin ang kita kaysa sa pagsunod sa Diyos, ang pera na ang nagiging Diyos ng puso. Kaya kaibigan, ang tanong ay hindi lang, may rebulto ba ako sinasamba? No. Ang mas malalim na tanong ay, ano ang mas sinusunod ng puso ko kaysa sa Diyos? Ano ang desire na ayaw kong isuko? Ano ang bagay na pinagtatakpan ko? Ano ang kasalanan pinapaliwanag ko pa kahit alam kong hindi ito nakakalugod sa Panginoon? Ano ang bagay na kapag nawala sa akin ay parang mawawala na rin ng peace, joy at identity ko? Doon natin makikita kung sino talaga ang nasa trono ng puso natin. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang tunay na pagbabalik sa Diyos ay hindi lang pag-amin ng kasalanan. Ito ay pagtalikod sa kasalanan. Ito ay pagsuko ng puso. Ito ay pagbabalik sa Panginoon ng buo dahil siya lamang ang karapat-dapat maupo sa trono ng ating buhay. Ang ibig sabihin, dahil ipinahayag ng Diyos kung sino siya, kung gaano kanya kamahal, ipinakita niya sa iyo ang pagbabayad niya sa kasalanan mo at kasalanan ko sa krus. Ipinakita niya ang himala ng kanyang pagkabuhay muli para malaman mo na balang araw ikaw ay maaring pumanaw sa mundo, pero mabubuhay ka pa din kasama ng Panginoong Yesus. At dahil dito, paano ka magre-respond ngayon sa Kanya? Return your heart fully to the Lord. Ito ang tinatawag na worship. Tumutugon ka pabalik kung sino ang Diyos na nagpakilala sa iyo. Tingnan mo kung anong ginawa ng mga Israelita nung nakita nila na nagpababa ng apoy ang Diyos at tinupok ang altar na tinayo ni Elias. 1 Kings 18:39, na makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw,
si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. Wow! Hindi lang nila na-realize na powerful ang miracle. Hindi lang nila sinabi na tama pala yung mga sinasabi ni Elias. Kundi ano sabi sa talata? Nagpatira pa sila. They fell before God. Nag-worship sila at pagkatapos nag-confess sila, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. Ito ang kaibahan ng na-realize mo lang at nag-surrender ka. Ito ang kaibahan na naniwala ka lang sa isip at bumalik ka sa Diyos. Ito ang kaibahan na nag-agree ka intellectually pero hindi ka nagpasakop sa Diyos na may action. Minsan, kapag narinig natin ang message, sinasabi natin, tama naman. Kapag may pagsaway sa salitaan ng Diyos, sinasabi natin, oo nga, amen. Kapag may tinamaan sa puso natin, sinasabi natin, applicable nga ito. Pero ang tanong, anong gagawin mo sa mga sinang-ayunan mo? Susuko ba ako? Nakakalungkot kasi maraming tao ang umabot hanggang agreement pero hindi tumutuloy sa surrender. Maraming tao nagsasabing tama ang Bible pero kapag kailangan ng sumunod aatras. Maraming nagsasabing Lord, I believe pero kapag hiningi na ng Diyos ang relationship, money, pride, bitterness, secret sin, ambition o control, biglang sinasabi ng puso, Lord, wag muna. Di ko pa po kayang mawala ito eh. Pero sa Mount Carmel, nang makita nila ang apoy ay nag-respond sila ng repentance, worship, confession at pagbabalik ng puso. Kuya Mike, ibig ba sabihin kapag nagpatira pa sila at nag-confess, automatic na tunay na repentance na yon? Magandang tanong yon. Ang response nila ay tama. Ang confession nila ay tama. Pero alam din natin sa buong kwento ng Israel na ang isang emotional moment ay hindi laging katumbas yan ng lifelong commitment of faithfulness. May mga taong umiiyak kapag may consequence. May nagsisisi dahil nahuli. May lumalapit kay Lord dahil natatakot. May nagpe-pray dahil may crisis. May nagsasabing, Lord, babalik na ako habang mabigat yung problema. Pero kapag nawala na ang pressure o problema, naku, bumabalik na sa dati. Kaya dapat nating tanungin yung puso natin, ang pagsisisi ko ba ay dahil nahuli ako o dahil nakita ko nasaktan ko ang Diyos? Ang pagbabalik ko ba kay Lord ay dahil gusto ko lang maayos ang problema o dahil siya talaga ang Diyos ko? Ang prayer ko ba ay, Lord, alisin mo lang ang consequence o Lord, ibalik mo ang puso ko sa'yo? Sabi ni Tim Keller, true repentance begins where whitewashing and blame shifting end. Ang tunay na repentance tumitigil sa pagdadahilan, tumitigil sa pagtatakip, tumitigil sa pagsisisi sa iba. Hindi na sinasabi kasi ganito yung past ko eh. Hindi niya sinasabi kasi sila rin naman, ginagawa rin naman nila yan eh. Hindi niya sinasabi kasi mahirap yung situation. Oo, may context yung pain natin. Oo, may mga sugat tayo. Pero true repentance says, Lord, ito yung puso ko, hindi na ako magtatago, hindi na ako magpapanggap, kailangan po talaga kita. Parang ganito, imaginein mo, hiniram mo yung sasakyan ng tatay mo. Sabi niya, anak, ingat ka ha, pero ginamit mo sa maling daan, nagyabang ka, hindi ka nakinig, nabunggo ka tuloy, nasira. Ngayon, may dalawang option ka. Magtago ka, magpalusot ka, o takasan mo, o umuwi ka at aminin mo. Tay, mali ako. Nasira ko po ang iyong sasakyan. Hindi ko po kayang ayusin ito. Kaibigan, ito ang totoong repentance. Ang totoong pagsisisi ay uuwi ka sa tatay mo at magiging honest ka at hindi magpe-pretend na walang nangyari. Kaya ang repentance ng Christian, hindi hopeless. Hindi rin ito self-punishment. Hindi ito, Lord, parusahan mo ko hanggang maging worthy ako. No, hindi. Repentance is returning to God because Christ has already made the way home. Gumawa na ng paraan ng Panginoong Hesus para makabalik ka sa Diyos. Uuwi ka na lang. May mga tao kasi inisip na, hindi ako makakabalik kay Lord, ang layo ko na. Ang tagal ko nang divided. Ang dami kong alam pero hindi ko sinunod. Nahiya na ako kay Lord. Baka hindi na niya ako tanggapin. Pero hindi ganun ang gospel. Hindi nakalak ang pintuan ng Diyos, kaibigan. May Ama na naghihintay sa'yo. May Kristo na nagbayad ng kasalanan mo. Sabi nga ni Charles Spurgeon, God is more ready to forgive than I am ready to offend. Hindi ibig sabihin nito, malit ang kasalanan ha. Malaki ang kasalanan. Grabe ang idolatry. Serious ang divided worship. Pero mas malaki ang mercy ng Diyos
na nasa Panginoong Hesus. Hindi siya Ama na kailangan mong pilitin para patawarin ka. No, siya ang Diyos na unang tumatawag, unang nagre-reveal, unang nagbabalik ng puso. Hinahanap ka niya. Sabi ni John Piper, repentance is the turning to God as supremely valuable. Ang repentance ay hindi lang pag-iwan sa kasalanan. Ang repentance ay pagbalik sa Diyos dahil nakita mong siya ang mas mahalaga kaysa sa anong bagay. Hindi lang, ayoko na sa idol ko dahil nasaktan ako. Hindi. Kundi sasabihin mo, Lord, ikaw pala ang tunay na treasure. Ikaw ang tunay na buhay. Ikaw ang tunay na Diyos. Hahanapin kita at kikilalanin simula ngayon. Parang yung prodigal son sa Luke 15, umalis ang anak, kinuha niya ang mana, gusto niya ang regalo ng tatay pero ayaw niya sa tatay niya. Ginamit niya ang blessings para lumayo. At sa dulo, naubos ang pera, nagutom siya, napahiya, pero nung bumalik siya, ang tatay niya ang tumakbo papunta sa kanya. Hindi siya ang tumakbo papunta sa tatay. Hindi siya sinalubong ng bato, sinalubong siya ng yakap. Hindi siya sinermonan, kundi binigyan siya ng robe, binigyan siya ng ring, sandals, at isang party o handaan. Kaya kapag bumalik tayo sa Diyos, inaamin natin ang kasalanan, inaamin natin ang damage, inaamin natin ang idol, pero hindi tayo bumabalik na desperado, kundi bumabalik tayo sa Ama ng may kagalakan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kasi nakakatiyak tayo na tatanggapin niya tayo, patatawarin. Kapag narinig natin ang pangalang Jeffrey Dahmer, parang nakakatakot kung kilala mo siya. Sa mata ng tao kasi ay hindi siya ordinaryong makasalanan lang, kung hindi isa siya sa pinakakilalang serial killer sa Amerika. Mula 1978 hanggang 1991, pinatay niya ang 17 tao. At kung gagawa tayo ng listahan ng mga taong sa tingin natin hindi na kayang abutin ng Diyos, naku, malamang kasama si Jeffrey Dahmer sa listahang iyon. Baka nasa pinakamataas pa siya. Ngunit dito natin makikita kung gaano kalawak ang biyaya o grace ng Diyos. Noong 1994, habang nakakulong si Dahmer sa Columbia Correctional Institution sa Wisconsin, may isang prison minister na nagsimulang bumisita sa kanya. Ang pangalan niya ay Roy Ratcliffe. Hindi siya sikat na preacher, isa lamang siyang tahimik na lingkod ng Diyos na naniniwala na totoo ang kapangyarihan ng gospel. Umupo siya kasama si Jeffrey Dahmer at binuksan nila ang Bible. Doon nagsimulang makinig si Dahmer. Nagsimula siyang magbasa, nagsimula siyang magtanong at sa loob ng kulungan, sa harap ng salita ng Diyos, nagsimula niyang makita ang sarili niya ng malinaw. Hindi niya ikinumpara ang sarili niya sa ibang tao. Nakita niya ang sarili niya sa harap ng banal na Diyos. At nang makita niya yon, nadurog yung puso niya. Noong May 10, 1994, binautismuhan si Jeffrey Dahmer ni Roy Ratcliffe sa loob ng kulungan. May mga nagsabing pagkatapos ng baptism, nakita sa kanya ang kakaibang kapayapaan. Now, 7 buwan pagkatapos nito, pinatay siya ng kapwa niya bilanggo. Namatay siya sa edad na 34. Kaibigan, ito ang nakakabigat isipin. Sa huling 7 buwan ng buhay ni Jeffrey Dahmer, maaring mas naging seryoso siya sa pagharap sa Diyos kaysa sa maraming taong matagal nang nakaupo sa church pero ayaw pa rin isuko yung puso nila. Kaya nga, tanungin natin yung sarili natin. Kung kayang buksan ng Diyos ang puso ng isang taong napakalayo, ano ang kasalanan mo na iniisip mong hindi na kayang patawarin ng Diyos? At sino ang taong nasa buhay mo na hinusgahan mo na agad na hindi na magbabago? Ibigan, wag mong hintayin na mawala ang lahat bago ka bumalik sa Diyos. Wag mong hintayin na masira muna ang pamilya mo. Wag mong hintayin na bumagsak muna ang buhay mo. Wag mong hintayin na wala ka nang natitirang option bago ka lumuhod sa Panginoon. Return your heart fully to the Lord. Marahil na-realize mo ngayon na iisa lang ang Diyos, na siya ay mabuti at mahal na mahal ka niya. At gusto mong tumugon na bumalik sa Kanya ng buong buo. Kaibigan, manampalataya ka sa Panginoong Hesus na Siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo sa krus upang makabalik ka sa Ama. At kapag ginawa mo ito, ay lahat ng kasalanan mo ay lilinisin at ibibilang Kanya na Kanyang anak. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Paano? Sa pamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita
bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, itatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kung dinalangin mo yan na may pananampalataya sa Kanya, ay ngayon din, ikaw ay naging kabilang sa Kanyang kaharian. Dahil nakita mo na kung gaano Kanya kamahal, ay tumugon ka naman sa Kanya ng may pagtitiwala at pagsunod. Ipakita mo sa Diyos ang iyong undivided worship. Paano? Una, stop wavering between two masters. Pangalawa, let God reveal who truly rules. At pangatlo, return your heart fully to the Lord. At pag ginawa mo ito, ay mas lalo mo mararanasan ang Diyos sa buhay mo. Mas lalo mong mararanasan ang makabuluhang buhay na hinanda niya para sa iyo. God bless.